Hello mga mare, ito na naman ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. Ngayon nga po ay January 23, talagang pupunta ako ng munisipyo para ayusin po yung aming business permit. Mga mag-aalauna na nga po nito nung nagsara po kami ng aming tindahan. Isasara nga po muna namin itong aming store at bibilin ko na nga rin po yung mga paninda na wala po dito sa amin para minsanan na lang talaga yung lakad namin. At makikita nyo nga po yung takip lang ng aming tindahan talaga, elo na lang. Kung meron mang papasok na magnanakaw dito sa aming tindahan, abay ipopost ko na lang sa Facebook talaga yung kanyang pagmumukha. Dahil nga yung tindahan namin meron naman talagang CCTV, abay kung meron mapapasok talaga ipopost ko yung pagmumukha mo sa Facebook. At kinuha ko na nga rin itong payong na hindi naman sa akin. Matagal na nga nakasabit ito doon sa aming kubo. Iniwan nga ito ng aking customer. Hindi pala iniwan, naiwan pala ng aking customer. Kung mapanood mo man itong video na ito, kunin mo na lang po yung payong mo dito sa aming store para magamit mo na rin. Nung nakapag-close na nga po kami ng aming tindahan, agad na rin kaming pumunta ng mga mare ko at ihatid pa nga rin po namin yung aming anak sa paaralan kasi nga po may exam sila ngayon. Panghapon nga yung exam ng aming anak at nung naihatid nga namin siya, dumaan na rin ako dito sa Producers Bank para mag-withdraw din ng pambili ko ng aking mga paninda. At buti na nga lang din, hindi offline itong Producers Bank, kung hindi sa 7-Eleven talaga ako magwi-withdraw. Pero okay nga lang mga mare ko kasi magkatabi lang naman ang Producers Bank, ganun din ng 7-Eleven. At fast forward na nga tayo mga mare ko, tapos na nga akong mag-renew ng aming business permit. At dumaan na rin po pala kami ng palengke para po bilhin yung mga paninda po na naubos na sa aming tindahan. At nung matapos nga po kaming mamalengke, abay pupunta pa kami ng hardware. Dahil nga po bibili po kami ng angle bar, ganun din ng plywood. Pagagawin ko nga po si Mister ng paglalagyan namin ng bigas para naman po maganda yung paglagyan namin ng bigas para naman nakikita din ng aming mga customer. Bali nga ang plano talaga namin tatlong klaseng bigas po yung aming ibebenta para naman meron pagpipilian kahit papano yung aming mga customer. Tumingin nga din ako sa palengke kung magkano na po yung presyo ng bawat bigas doon. Abay napakamahal na talaga mga mare ko. 50 pesos plus pataas na nga yung presyo ng 1 kilo ng bigas doon sa palengke mga mare ko. Kaya nga yung aking ginagawa, talagang tumitingin ako sa marketplace kung meron paninda ng mga murang bigas meron doon. Naman po ako nakikita na nagbebenta ng bigas doon sa marketplace na mga mura, kaya lang nasa malalayong lugar ito mga mare ko. Yung iba nasa Nueva Ecija, Umingan, yung iba nasa Baguio, La Union, at Tarlac. Marami naman ako nakikita na mga murang bigas doon sa marketplace mga mare ko, at ang ginagawa ko nga, chinachat ko kaagad yung mga seller. Yung ibang mga seller nga kailangan 50 sacks talaga yung orderin mo sa kanila, tapos yung ibang mga seller naman nagpla-plus 20 sila sa bawat isang sako na o-orderin mo na bigas para i-deliver nila dito sa lugar namin. Dahil sa ngayon nga kasi isang klase pa lang talaga na bigas yung benta namin at naubos na nga rin ito mga Mars, kaya kailangan ko na naman din talaga mag-order kay grocery. Kay grocery ko nga po in-order yung paninda ko na bigas at binibenta ko nga po ito ng 58 pesos. Bali, ang kinukuha ko nga po na bigas ay yung blueberry long pin rice at 1,353 nga po yung 25 kilos nito. Bali, 97 pesos nga lang po yung tubo ko sa 25 kilos po na bigas na yon. At ayan nga mga mare ko, ipapakita ko na po sa inyo yung plaka po ng aming business permit at kung magkano nga po yung aking binayaran.